Good day mga ka-visions, nandito na naman kayo sa aking video and meron lang po akong gustong i-share, that's why gumawa po ako ng video na ito ngayon. And nangyari po ito noong December 3. Bigay sa akin ng isang prayer yung aking isa sa mga spiritual advisor ko. Prayer is about parang surrendering your psychic abilities to Mama Mary. And sinunod ko naman yung kanyang binilin, nagpray ako, and then sinabihan niya rin ako na maglagay ng blessed oil sa noo ko. So ginawa ko yun kasi sa ngayon nag-consult po ako sa isang yung makakatulong sa akin para maintindihan ko yung mga kumbaga yung mga nangyayari sa akin, and nasa process po tayo na kumbaga nililinis or parang alam niyo yun, parang pin-purify natin yung mga bagay-bagay. So yun nga po, nangyari is binigay niya nga sa akin yung prayer na yun, and ginawa ko nga, nag-ano ko ng blessed oil bago ko mahiga. And after that, siguro mga wala pang mga minuto yun basta pagka close ko lang ng eyes ko, pag pikit ko parang meron na siyang nag-flash na siya na parang white place siya na kung titignan mo para siyang foggy, parang nasa heaven siya. And then nakakita ko ng mga white horses, and yung mga white horses na yun may mga nakasakay na mga naka-white din sila na parang alam niyo yung mga sa romance, kung nakikita niyo naman yung sa mga palabas, yung mga romance nung mga nakaraang panahon, yung maninipis lang yung kanilang mga damit na white, tapos parang may kapa sila pero parang manipis lang din yun kasi nung mga nandun, yung mga nakapila ng mga white horsemen, merong isa doon na natatangi, kumbaga nasa pinakaunahan siya, and habang nakikita ko yung vision na yun is parang nakaharap siya doon sa direction ko, nakaharap sila lahat sa direction ko. Tapos yung isa nga, yung sabi kong natatangi doon sa mga white horsemen na yun is nakasakay din siya sa white na kabayo, pero makikita mong may authority siya above the dun sa mga grupo. And kasi may nakita akong something na kakaiba doon sa grupo kaysa sa kanya, na malalaman mo na may authority siya, and kumbaga siya yung in command sa grupo na yun. And nakita ko rin na iba rin kasi yung kanyang suot. Although naka-white robe din siya na manipis na parang sa romance, may kapa rin siya, pero merong makinang sa kanya na may konti siyang pagka-gold yung kanyang suot, pero hindi ko masyadong nakita kasi masyadong medyo malayo siya, pero makikita mo na parang may kumikinang-kinang sa kasuotan niya. And na-recognize ko na it was Jesus. And nakita ko nga na parang sila in a battle, parang naghahanda, yung mga ganung klase na pag nakikita naman natin sa mga palabas, diba, yung mga usually yung hinahanda yung kanilang mga grupo para sa isang labanan as for the second coming of God. And sa bagay noon pa naman, before pa na medyo naging nagpatuloy yung mga visions ko, nakita ko na rin naman yun, yung paghahanda nila, yung gusto na nilang bumaba kasama yung mga holy people, saints, kasi mga naka-white sila, talagang alam mo yung parang talagang authorized sila na gawin yung mga dapat nilang gawin. And yun,
Yun nga yung nakita ko that night. Ako kasi yun nga, pang ilang beses ko na nakikita yun sa vision ko. Remind ko lang, itong video na to is hindi ko sinasabi na it's about the ipinagmamalaki ko yung ability ko about seeing the future. Pero yung itong vision na to is meron siyang mensahe, and yung message nito is about going back to God. Ito pa, alam naman natin, siguro nanonood naman na kayo ng YouTube and lahat ng halos nagkalat yung mga tinatawag nating mga paano ba natin sila matatawag na marami kami na nagsasabi na nakikita namin na yung second coming, and para sa akin is meron din naman siguro masabi natin na legit, meron ding hindi. Pero legit man siya o hindi kung sa mga tao na siguro gumagaya na lang para kasi alam mo na trending siya, ganito, ganyan, para mag-boost ng kanilang social media account, ay kumbaga advantage na siya kasi itong message na to is about love of God. Okay? Paano natin nasabing love of God? Kasi love of God, kasi biro nyo, di ba? Kung ipinapakita niya sa mga tao itong second coming niya at bigla-bigla ay dadating siya, di ba? Parang kumbaga nang walang warning, walang pasabi, parang kakaiba naman yun sa nakilala nating God, di ba? Na ano siya, full of love, full of mercy, di ba? Kasi kumbaga sa paggawa niya nito, sa pagbibigay niya ng mga visions and dreams sa bawat tao na meron nito, isa tong instrumento ng pagpapakita na mahal tayo ni God, that He wants us back. Yung mga tumalikod sa Kanya, nagkasala sa Kanya, gusto niya lang is magkaroon ng repentance, magkaroon ng forgiveness, magkaroon ng kumbaga reunited tayo with Him. Sabi nga natin, di ba, tayo yung mga tao na lagi natin sinasabi, tao lang tayo na nagkakasala. Pero tanggap niya tayo. So, sana tanggapin din natin na kaya niya tayong patawarin. Ano pa man yung kasalanan na ginawa natin. Ang kailangan lang natin is humingi ng tawad sa Kanya. At syempre, kasabay nun is yung ating transformation, yung ating pagbabago. Ano na yan kasi kumbaga sa kung nagbabasa kayo ng Bible, nasa Bible ang mga visions and dreams. Meron na lang na nagsasabi na kumbaga hindi daw galing kay God yung mga ganong klase ng pangitain. Pero para sa akin, hindi na importante kung kanino galing yun. Kasi yung second coming is alam naman natin na talagang mangyayari. Lalo na kung isa kang Katoliko na naniniwala, nagbabasa ng Bible. Kasi sabi nga, diba, sa Acts 2, chapter 2, verse 7, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Alam niyo yun, yung kumbaga, pag nagbabasa kasi kayo ng Bible, malalaman nyo, magiging open yung isip nyo, yung puso nyo sa talagang katotohanan na
katotohanan na kailangan paghandaan natin kung ano man itong mga visions and dreams na sinasabi ng mga tao. Dahil ito yung pinapakita sa atin ng katotohanan ni God. Kasi si God naman is hindi siya sinungaling, di ba? Hindi siya kagaya ng kaaway na sinungaling, mapanding lang siya sa mga tao. Kumbaga binubulid niya sa kasalanan yung mga tao. Pero si God, gusto niya maging maayos tayo, makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. So, wag na nating i-judge yung mga tao na nagsasabi ng ganito, ng ganyan. Basta kung alam naman natin na makakabuti yun para sa tao, yun na lang yung gawin natin. Kasi 'di ba, kung gagawa tayo ng tama, walang mawawala sa atin. Pero kung gagawa tayo ng mali, maraming mawawala sa atin. Lalo na yung ating kaluluwa na gusto ni God na makasama niya sa kanyang kahartan. Ito lang po yung sinasabi ko, yung mensahe ng visions na kailangan ay bigyan na natin ng aksyon ngayon na at wag nang patumpik-tumpik pa, sabi nga, diba? So, God bless to you mga ka-visions, and I'll see you on my next video.